Hello po! Medyo matagal na po itong video na ito pero flexo pa rin po. Yes po, nagpunta ng Manila ang mama ko at ng bunso ko. At yun nga, after TESDA ay umuwi po ako ng Imo. At ayan nga po, namasyal at nagabihan na kami sa Baclaran. Nag-asikaso po kasi ang mama ko sa pensyon ng lola ko at isinama niya ang bunso ko. At yun nga, nagpaalam ako sa agency sa aming accommodation na uuwi lang muna ako ng Imos. At buti na lang nga po ay pinagbigyan ako. Kaya't nagkasama po kami saglit ng anak ko at mama ko. So ayan, gabi na dyan sa Baclaran. Kapag andito ka kasi sa Manila, hindi mo namamalayan yung oras. Kakaikot at kakatingin na para namang ang daming binili. Ayan, alas 9 na kami dumating sa Imos. At kinabukasan nga ay umalis na naman kami. Ito yung time ng bagyong Karina na hindi namin alam na may low pressure at may bagyo. Pero nagsilayasan pa rin ang mga pet kahit umuulan. At nakagram pa. O diba, social kahit saglit. At eto nga palang sadya namin ay pumunta kami dito sa Piftok Memorial Hall. Kung saan ito yung mga alaala ng lolo ko dito sa pagiging sundalo niya sa Korea. Yung pakikipaglaban niya noon sa Korea. Eh syempre, sinamantala namin yung pagkakataon na makadalaw po dito. At hindi namin alam na may bagyo pala dyan at sona yan ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Hindi kami updated dahil wala na nga namang TV dito sa Imo. Kaya kami lang po talaga ang tao dyan. Kaya't ayan, halina kayo at itutur ko kayo sa Piftok Memorial Hall. So ayan po ang kanilang company. Akala po namin 20 BCT yung aming lolo. At hinanap nga namin ang pangalan niya. At sa dami ng pangalan dyan sa likod, ay hindi po talaga namin makita-kita. Sobrang dami palang Pinoy ang tumulong doon sa Korea. Aakalain mo dyan, libo-libo yan. Kaya talagang napakalaki ng utang na loob ng South Korea sa atin. Dahil bawat taon, ang dami-dami nilang pinapadalang sundalong Pilipino doon sa Korea. So ayan, habang nagbi-video ako, ay hanap naman ng hanap si mama sa pangalan ni tatay. At dito pala siya sa 19th BCT. At sa dami nga ay sobrang tagal bago namin nahanap yung name ni tatay dyan. So 19th BCT at sa India Company siya. Kwento ng tatay ko, ng lolo ko, nung nabubuhay pa siya ay nasa ilalim sila ng lupa sa kanyon. Kahit umaga at gabi nga daw ay sobrang napakadilim sa Korea. Doon po sila sa parallel sa boundary ng peninsula. Doon po sa may Train to Busan. At kung naalala nyo po yung pelikulang Train to Busan ay yung may mga tunnel silang dinaanan bago nakaligtas sa mga zombies. Yun po ang mga tunnel nila noon. Diyan po banda naka-assign yung lolo ko. At talagang sobrang nakaka-proud po na yung lolo ko ay naging bayani sa Korea. Wow. Naiyak nga po ako dyan nung pumunta kami. Kasi syempre, bumabalik tanaw, naalala ko yung lolo ko. Yung lolo ko kasi simple lang. Hindi siya mayabang kung anong meron siya at hindi siya nagmamalaki kahit alam niyang nakakalamang siya. Tulad nito ang pagiging bayani sa Korea. Iilan lang po ang nakakaalam dito at napagkwentuhan niya. At dahil ako ang panganay na apo at malapit sa kanya, kaya naikikwento niya din sa akin ito. Na-missing nga sila dito kasi nasa loob sila ng lupa. Sabi ko nga, paano sila nakasurvive doon? Isang taon na nakikigyera sa North Korea? Paano sila nakakasurvive ng gutom doon? Yung pag-ihi, yung pagtae, ay nako.
Sabi ko ang hirap nun, kaya saludo talaga ako sa mga sundalong nakipaglaban doon sa Korea. Lalong-lalo na po sa lolo ko. Wow! At tulad ng pangako ko, na kapag nakapunta ako dito sa Manila, ay dadaan po talaga ako sa Piptok Memorial Hall. At eto nga, binigyan kami ng pagkakataon at napakasaya po talagang tingnan. Sobra pong nakaka-proud na nandun yung pangalan ng lolo ko. Wow! At ayan po ang aking maishishare sa kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po!